Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng, ano pa ngayon? Martes, ano? February 18, ano? At medyo malamig na naman, 20 degrees Fahrenheit. Okay? Negative zero na naman yan. Sa Celsius anyway. Ah, kamusta po kayo, ano? At kilala nyo ba si Mr. Fortwith? Si Mr. Fortwith na talaga namang sikat na sikat ngayon sa Pilipinas. Ano? So, saan ko ba kinukuha yang si Mr. Fortwith? Ano? Fortwith. Ayan po ay salitang English na ang ibig sabihin ay madali, ngayon na, di ba? So, yun po ang sa Tagalog niyan. Ano? Walang paghihintay, dapat ngayon na. Ganun yun eh. Yun yun. Forthwith, now, immediately, right away. Sa English, ano? Yan ang mga synonyms niyan. Pero, meron po tayong mga senador na mukhang abogado naman, ano? Abogado naman. Matagal ng senador. Mataas ang pinag-aralan. Pero mukhang hindi alam kung ano ibig sabihin ng ano. Alright? Ano ba itong sinasabi ko? Okay? So, hanggang ngayon po, ang impeachment trial ni Sara Duterte na ipinal noong mga unang linggo ng Pebrero, hanggang ngayon po ay hindi pa na-actionan ng Senado. Dahil po sa sinasabi ni Escudero na hindi daw naman po yan nagmamadali. Ano? So, at nung una, ang sabi ay tatalakayin yan sa 2 ng Hunyo. June 2. Ay, napakatagal yun. March, April, May, June. 4 na buwan, ano? Pagkatapos ma-file. At ngayon po, ang sinasabi niya ay baka daw po yan ay gawin na nila pagkatapos ng SONA. Okay? Pero kung ating iisipin at ating bubusisiin ang mandato ng ating konstitusyon, ng 1987 Constitution, yan po ang batas yan ang ama ng lahat ng batas ng Pilipinas. At ng kahit saan sa mundo, pag may konstitusyon kayo, yan po ang pinagbabasihan ng lahat ng batas. Ano? So, anong sinasabi sa ating konstitusyon? Na pag sabi ng konstitusyon tungkol diyan, ano? Na pag na-file ang impeachment complaint sa Senado, ay dapat aksyonan agad-agad. The word is forthwith. Okay? Agad-agad ng Senado nang walang pag-aatubili, baga. Ganun ho eh. Ano? Pero hindi inaksyonan ng Senado ang impeachment complaint. Bagkus, ay nag-adjourn, ano? At nag-adjourn na ang Senado. Alright. Bakit kaya? Ano? Ano ang dahilan? Kung bakit tinulugan ni Escudero at ng Senado ang impeachment complaint na yan, ano? Okay? Ano kaya? Ano ba ito'y haka ko lang, ano? Maaari pong ang ating mga senador ay naka-schedule na ng bakasyon. Ano? Siguro sabi, wag mo naman kahit itong schedule agad, ano? Dahil nakapagbayad na kami ng plane ticket, buong pamilya ko pupunta ng ibang bansa. Nakibook na ang aming mga hotel. Ay siguro ganun po, ano? Isang sa mga dahilan 'yun. Kaya pinagbibigyan ni Senate President Escudero, ano? Padalawa, maaari pong sabi ng mga senador, lalo na yung mga re-electionist ngayon, diba? Sabi niya, Senate President Escudero, baka naman po pwedeng pagkatapos na ng eleksyon, baka kasi maapektuhan yung aking kandidatura ngayon. Di ba?
Isipin nyo, malaki ang mawawala sa akin sa sa boto ng iglesia. Pag sinuportahan ko ang impeachment o kung ano man ang gawin ko, maraming mawawala. Alam nyo naman, yung impeachment process is a political exercise. Yan po ay magkukos ng big divide. Siyempre, may makasara, meron pong maka BBM, at meron pong maka Pilipino. Ano po? Yan po ang tatlong dibisyon ng ating Pilipinas ngayon, Bahala na kayo kung saan kayo pupunta, maka Duterte, maka BBM o maka Pilipino. Yan lang po, Okay, so maaaring 'yun ang dahilan. Correct? At siguro sa isip-isip ni Senate President Escudero, sasabihin nila, ako, Diyos ko, alam nyo naman, ang maging Senate President ay napakahirap. Bakit napakahirap? Kasi po, simple numbers din na naman yan. Numbers game na naman yan sa pagiging Senate President. Pag yan po simple majority ng miyembro, ay tinanggal siya at bumoto at tanggalin. Hindi dahil hindi pinagbigyan ang kanilang mga request, ay baka tanggal siya, Simple majority lang po yan. Baka magkaroon ng Alam nyo na, meron na namang lumalabas na balita na mukhang delikado. Naman itong si Senate President, May lumabas na balita na baka tanggalin siya at ipalitan ni Jinggoy Estrada. See? Meron na agad merong panakot. Pag hindi pinagbigyan, may panakot. Ganyan, So most probably yan ang dahilan, Hindi naman ako nag-iisip na mahina talaga ang ulo ni Senate Escudero, Senate President. Pero mataas ang pinag-aralan yan. Pero sa tingin ko ay may dahilan kung bakit tinutulugan niya yan, Ngayon, kahapon o kamakalwa na may nag-file sa Supreme Court na mandamos, Parang last week ata yun. May nag-file ng mandamos sa Supreme Court na pinakikiusapan at humihingi ng tulong sa Supreme Court para i-compel, uutusan ang Senate para i-file o aktuhan, ang impeachment complaint. Kasi nga daw, ang sinasabi, sabi ng konstitusyon natin, ay madalian o gawan agad ng aksyon pag may pong impeachment complaint. May dahilan po kung bakit gano'n ang sinabi ng konstitusyon. Kasi po sa pagtagal ng isang impeachable officer sa kanyang pwesto, baka mas marami pa pong damage ang magagawa niyan habang nasa pwesto. Kaya siguro sabi ng mga framers ng Constitution natin na kung ganyan at merong impeachment complaint, aksyonan agad. Nang malaman ng taong bayan kung totoo o hindi ang mga reklamo sa kanya. Di ba? At kung totoo yan, tanggalin. Di ba? Kung hindi naman totoo, stay there. Kaya bilis-bilis kaya sabi ng Supreme Court, ng Konstitusyon, nabibilis-bilisan nyo. Para hindi na magkaroon ng damage dyan pa, further damage. Ganun po yun. Okay, so, nagkaroon ata ngayon ng tungkol diyan sa mandamus complaint o mandamus prayer ng isang abogado. Hindi ko na matandaan kung sino ang pangalan, na humihingi ng tulong sa Supreme Court, i-compel ang Senate na ituloy ang impeachment. Action na agad. Dahil ayon po sa kanila, sa complaint, ang impeachment complaint ang trabaho ng Senado, pag nakatanggap ng impeachment complaint, ayan po ay hindi discretionary. Ibig sabihin, hindi po hindi yan nasa choice ng Senate kung aaktuhan nila o hindi.
yan po ay ministerial. Ang ibig sabihin, yan po ay trabaho ng Senado na aksyonan agad. No? Agad. Right? Immediately. So, yan po ay trabaho ng Senado. At kung hindi po nila gagawin agad-agad yan, ay baka sila talagang natutulog. Mali. A violation of the Constitution. Di ba? Wala siyang masabing ibang dahilan kung hindi, bakit tinulugan ng House of Representatives yan for 2 months. Tapos ngayon, mamadaliin nyo kami. Yun ang dahilan niya. Di ba? Yun ang dahilan niya. Tama bang dahilan yun? Ngayon, sinagot na siya ni Luistro. Sabi ni Luistro ba is contrary sa alam ni Escudero. Aba, yung pala, tahimik lang gumatrabaho ang House of Representatives at pinag-aaralan ng mga congressman. Pinag-aaralan ng mga congressman kung ano ang magandang complaint. So pinagsama-sama yung tatlong nauna at napagkasunduan ng mga congressman na mag-file ng 4th impeachment complaint. Summarizing all those previous 3 complaints, right? So, para makabuo ng at least 1/3 of the members of the Congress. Yung pala po ang nangyari, Napakagaling, So, tahimik na trumabaho ang House of Representatives, pinagsama-sama nila ang lahat ng complaint at ebidensya, lumabas ang 4th impeachment complaint at yun ang i-file. Di ba? So, hindi tinulugan ng House of Representatives ang mga impeachment complaints na yan. Okay? So, maling-mali ang sinabi ni Escudero. Okay? So, balita ko ngayong araw na to, nag-file din ito or sumulat ng manifestation itong si Coco Pimentel. At last, meron pong isa na nagmamatigas at nakaisip kung ano pwede niyang gawin. At least, hindi siya natutulog. Itong si Coco Pimentel po ay sumulat kay Senate President Chief Escudero at sinabi na, hey, kailangan gumalaw ang Senado sa impeachment complaint na to. Hindi natin dapat tulugan to dahil ayon sa konstitusyon, ito'y ating ministerial duty. At sa simpleng pag-aaral ng batas, hindi na kailangan po, meron po tayong sinasabi sa batas na ang isang batas na hindi naman kailangang ipaliwanag ay hindi dapat ipaliwanag dahil yan ay malinaw na batas. Malinaw pa sa sikat ng araw ngayon, na kailangang aktuhan agad-agad ng Senado ang impeachment complaint. Malalaman natin, tingnan natin kung ano magiging reaksyon ni Chis Escudero na hanggang ngayon na hindi pa nagre-react dahil siguro na nag-iisip kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang desisyon. At kung paano siya hindi matatanggal bilang Senate President pag kinalaban niya ang kagustuhan ng karamihan ng mga senador. Ayan na. Okay? So, malaman natin, susunod na kabanata, binigyan po ng 10 araw ata ang Senado para sumagot sa mandamos na i-final sa Supreme Court tungkol diyan. 10 araw. Ang tagal pala, Okay. So, malaman natin, tingnan natin ang susunod na kabanata. Okay? Magandang araw po, mga Kapinoy. Bye-bye!